Meron ako naibahagi kahapon tungkol sa storya ng number 23 at papaano ito naging konektado sa mensahe na To God be the glory. Konting recap lang tayo sa kung ano ang nangyari kahapon. Eksaktong 2:30 ng hapon, meron akong nakitang number 23 na merong nakalagay na To God be the glory. Yung umaga naman, habang nagmimisa kami, may nakalagay sa musical sheet dito na title ng song na Glory to God at meron ding number 203. Sa parehas na araw ay 3 beses ko nakita ang pare-parehas na number na 0, 2, and 3. Pare-parehas na numero at pare-parehas din ang mensahe na To God be the glory o Glory to God. At nagtuloy-tuloy ang parehas na mensahe na yun ngayong araw. Meron kasing isang estudyante na nalaman na naglalaro ako ng badminton. Kaya gusto niya makita ng mga sample ng mga galawan natin sa court. Kaya nag-backtrack ako ng mga post ko. Medyo mahaba-haba yung na-backtrack ko dahil ang tagal ko na nakapag-post ng laro sa badminton. At yung nakakita na ako ng magandang video para i-share sa kanya. Doon ko na lang nakita na sa video na yon ay merong 223 na views at meron ding and 23 others na mga reaksyon. Ang status ko dyan, mixed doubles, level champ, To God be the glory. Habang nasa klase naman ako kanina, bigla ko na lamang napansin na meron ding number 23 sa presentation na ito. At ito ang naka-highlight. Christ is the full manifestation of the glory of God. At ipagpatuloy natin sa next slide. Ang sabi sa highlight naman dito, Jesus Christ shows us how the truth of love can transform even the dark mystery of death into a radiant light of the resurrection. Jesus Christ even conquered death. Because of the victory of Jesus over death, we also became victorious with Christ. That's why Jesus is the full manifestation of God's glory.